Kaya ang sigaw ng sambayan ng Pilipino, ang tao, ang bayan ay hindi paaapi. Ang tao, ang bayan ay hindi palilinglang. Hanggang kailan natin ipakukulong? 3 taon na akong nagrarally. Kahit isa ngayon, walang nakukulong. Huwag natin lokohin ang sarili natin. Mr. President, ikaw lang ang kasagutan nito para ang lahat ng mga tao na nagpapababa sa iyo at nagmumura sa iyo. Patunayan natin na hindi ka adik. Patunayan natin sinasabi ni Senator Amy na kapatid mo na mismo. Sinasalba ng kapatid mo ang pamilya ninyo, pero wala kaming pakialam sa personal na pamilya ninyo. Ang karapatan namin, ang korupsyon, mali-maliit ang pera. Ang nakikita namin, hindi naman siguro AI ang sinasabi ni Saldico. Sino-sino pa ang nakokonsensya? Sino pa ang nagpakamatay? Sino pa ang iintay mo, Mr. President? Pinapakita na ng kalikasan, pinapakita na ng Panginoong Diyos na hindi lang sambayan ng Pilipino nagpapali sa iyo, pati kalikasan. Nagsasalita ka, wala ka sa isip mo sa pagsasalita mo. Magbenta ka ng 20 pesos na bigas na matagal na natin pinag-uusapan ito. Ipapakulong mo ang mga korupsyon. Napakadali mong dinala sa Hague ang dating Pangulo ng Pilipinas. Napakadali mong ipahuli si Pastor Kibuloy. Napakadali mong kasuhan ng sedisyon ang mga vlogger na naglalabas ng kanilang mga hinahing. Kaya Pangulong Marcos, isa ako sa taxpayer, isa ako sa sumisigaw dito sa karsada. Hanggang kailan ako ganito? Hanggang kailan ganito ang ating mga kasamahan? Naaawa ako sa mga kapulisan, naaawa ako sa mga kabataan. Maraming namamatay, marami na ang nagmumura sa iyo. Ayoko na may nagmumura sa isang Pangulo, pero hindi mo sila masisisi. Ang talar, sinasabi galing sa flood control. Ngayon, natakpan ng BICAM, natakpan ng lahat ng flood control. Pero hindi mo malilinglang ang sambayan ng Pilipino. Kaya nananawagan kami sa inyo. Kayo mga nakaupo dyan sa gobyerno, makonsensya na kayo. Maawa kayo sa anak ninyo at sa apo ninyo. Sa mga nangyayari ngayon, kayo, mag-usap kayo kung ano ang karapatan ng isang sambayan ng Pilipino. Kayo mga niloklok ng mga tao, magkaroon kayo ng utang na loob. Yung pangako ninyo, ibigay ninyo. Pero yung pangako ng bigas, hanggang ngayon, napapako. Maraming po salamat dahil marami pa pong gustong maglabas ng kanya-kanyang hinahing. Salamat po. Mga kababayan, pakinggan din po natin mamaya ang boses ng kababayang Muslim mula po sa Mindanao at sa paligid ng Manila. And of course, ang mga tagapagtanggol ng kalikasan. Thank you, Ma'am Syra. Thank you, Ma'am Karen. Si Syra, pinapanawagan din to represent the voice of the Muslim Women for Peace. At ngayon, pakinggan natin ang mga riders group na gusto makipagkaisa sa pagtitipon dito sa EDSA Shrine along EDSA Junction upang ipanawagan ang tuloy-tuloy na pagtindig ng mamamayan upang pababain na ang inutil at nabubulok na gobyerno ni Marcos Jr. sa mapayapang pamamaraan. Bigyan natin ng boses dito ang mula sa Riders Group. Ikaw na magpakilala, and then susunod mula naman sa Political Bloggers and Commentators Group. Magandang hapon sa inyong lahat. Maayong hapon sa tanang mga taga Cebu, mga Bisaya. Ako ay si Moises Garcia Di Parini. Galing pa po ako ng Cebu. Pangatlong araw ko na ngayon dito. Pasensya na at hindi ako marunong masyado magtagalog. Kaya halo-haloin ko na lang, di ba? Alam ninyo, pumunta talaga ako dito para suportahan yung mga kababayan natin
na nananawagan sa administrasyon na bumaba na ngayon din, no? Alam natin kung gaano kahirap ang dinadanas natin sa administrasyong ito. Lalo na kami sa Cebu. Dinaanan kami ng lindol sa Bagyo. Marami tayong mga kababayang Cebuano ang namamatay dahil sa korupsyon na yan. Hindi dahil sa baha, kundi dahil sa korupsyon ng flood control. Ilang buwan na silang nag-iimbestiga, wala pa rin na kukulong hanggang ngayon. So sana po, ngayon, pakinggan nila ang mga hinaing ng mga Pilipino. Pakinggan nila ang mga hinaing ng mga Cebuano, lalo na yung mga naapektuhan ng bagyo sa Kalindol. Alam ninyo, masakit sa damdamin ang nararamdaman natin kahirapan ngayon. Dati, ang akala natin ay guli-guli lang ang sinasabi nila na adik ang presidente. Pero kagabi lang, narinig natin galing mismo sa kanyang kapatid na isang senador, si Senador Jaime Marcos. Siya na mismo ang nagsabi na adik ang kapatid niya. Ipagpatuloy pa rin ba natin ang tiwala natin sa isang adik na presidente? Kaya please, nananawagan kami. Ako, kahit ako lang siguro yata ang Cebuano dito, or meron ba? So, daghan na ito. So, manawagan ta sa atuang Armed Forces of the Philippines o sa PNP na ilang paminaon, pakinggan nila ang ating panawagan na bumaba na ang Presidente. Marcos, resign! Marcos, resign! Marcos, resign! Alam sa mga tingog sa Bisaya, Marcos, resign! Marcos, resign! Ang sabi nila, pag mag-resign daw si Marcos, kasi daw, mga DDS tayo. Alam ko, ako, aaminin ko, isa akong DDS. No? Ako ang founder ng Duterte Riders Team nationwide. Buong Pilipinas ang grupo na tinayo ko. Pero, wala na ang politika dito. Hindi tayo, wala tayong pinipili politika. Kahit mag-snap election tayo, bumaba lang ang presidente. Kaya ngayon pa lang, hintayin natin hanggang sa November 30 na sana pakinggan ng presidente ang panawagan natin. Naog! BBM Marcos! Naog na! Naog na! Karon na! Daghang salamat kung may hapon na pambaras. Marcos, resign! 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 Mga Pilipino, pakinggan ninyo ang boses ng sambayanang Pilipino. Kami araw-araw na nandito upang manawagan na bumaba na sa pwesto ang walang utak na Pangulo dahil nalulong sa droga at drug addict. Sabi nila, merong ilan lang naman na ayaw daw sila kay BP Sara kung mawala at bumaba si Bongbong Marcos. Kung ayaw ninyo kay BP Sara, di, wag, kasi kami po ay sumang-ayon sa konstitusyon na ginawa ng taong bayan na yon ang susundin. Kung ayaw ninyong sumunod sa konstitusyon, mga barbarian kayo. Huwag na kayong kumain sa pira ng gobyerno.
operasyon. Walang ibang makaharang dyan. Kasi, sabi ng militar, armed forces at police, kami po ay sumang-ayon at sunod sa konstitusyon. Ibig sabihin, hindi nila harangan ang pag-upo ni VP Sara bilang susunod na presidente pangalip sa aalis na bangag na Pangulo. Tama ba? O ngayon, ako po ay manawagan sa ating mga kaparian. Kayo po ay sinusunod namin ayon sa inyong moral na pagtuturo sa amin. Sabi ninyo, bawal ang gamot, bawal ang droga, dahil makakasira sa inyong katawan, sa utak at sa pamilya. Sabi ninyo, pinangaralan ninyo kami na ayaw magkurakot dahil kasalanan ng Panginoon. Thou shall not steal. Nasa 10 utos yan ng ating, ano yung tawag natin? God's commandment. Diba? So ngayon, ang presidente ay nagnakaw. Ibig sabihin, nagkasala siya sa ating Panginoon. Ngayon, kung nagkasala ang presidente dahil ninakaw niya ang pira ng taong bayan, sisigaw na kayo na BBM resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Yun ang pangaral niyo sa amin na ang kawatan magnanakaw ay isang thou shall not steal ay isang supak. Ano supak sa Tagalog? Ha? Paglabag sa utos ng Panginoon. Dili paglubag lubag. Labag. Oh. So ngayon, let us not bend the law of the church that has been taught to us by God, that thou shall not steal is a crime against God. So we hope ang ating kaparian ng CBCP manawagan na Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! At tingnan nyo, si Jaime Marcos, kapatid ni Bongbong Marcos, ay nahihiya na at sinabi, Bongbong, bumaba ka na. Saan, ading? Bumaba ka na. Kasi, pinahiya mo na ang angkan natin. At tatay natin magnanakaw. Tayo pa ay maging magnanakaw. Wala na ang mga kinabukasan ng ating pamilya, Bongbong. Ang mga apo natin, ang mga anak natin, ay nahiya na ang kanilang harapin sa bansang ito. Maawa ka, Bongbong, sa ating pamilya. Bumaba na lang tayo. Dahil ikaw ay adik, ang pamilya mo ay adik. You are consuming 29 grams a day per person, per family. Isa si Sandro, si Simon, sino ba yung isa? Si Lisa. Tag 29 grams consumption of cocaine a day. Nasisira na talaga ang pamilya yan. Sabi ni Jaime, bababa ka na dahil nahiya na kami. Sabi naman ni Jaime Romualdez, pinaya mo ang apelido Romualdez, magnanakaw. Ikaw ang magnanakaw, nagnakaw, ibigay mo kay Bongbong Marcos. Sabi yan ni Sandro, sabi na ni Sandy, Sandy ko, sabi nila ni Sandy ko,